biyaya ng tadhana. Magandang araw sa inyong lahat, mga kakwento. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, maligayang pagdating. Dito natin sasariwain, babasahin, at pakinggan ang iba't ibang kwento. Mula sa pag-ibig, pagsubok, hanggang sa mga kwentong magpapaisip at tatak sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated tuwing may bago tayong kwentong ibabahagi. Ngayong araw, handa na ba kayo? Samahan niyo akong makinig at sumama sa paglalakbay sa kwento na pinamagatang A Divorce, His Regret, ang babaeng hindi pinahalagahan. Tahimik na nakatanaw si Maxine Montemayor sa ulan mula sa malaking bintana ng Gomez Mansion. Hawak niya ang isang tasa ng malamig ng kape habang pinipigilan ng luha sa kanyang mga mata. 3 taon na silang kasal ni Jacob Gomez. Ngunit ni minsan, hindi niya naramdaman na tunay siyang minahal nito. Maxine, hindi pa rin po uuwi si Sir Jacob ngayong gabi. Mahina sabi ng kasambahay. Ngumiti si Maxine ng pilit. Ayos lang, sanay naman na ako. Pero ang totoo, unti-unti na siyang nauubos. Sa kabilang banda ng lungsod, nasa isang mamahaling bar si Jacob kasama ang kanyang first love na si Vanessa Alcantara. Hindi mo pa rin ba kayang hiwalayan ang asawa mo? Tanong ni Vanessa habang nakahawak sa braso niya. Napabuntong hininga si Jacob. Business marriage lang naman kami. Hindi niya alam, narinig iyon ni Maxine. Napatigil siya sa paglalakad nang makita ang dalawa mula sa salamin ng restaurant. Para siyang sinaksak sa dibdib. Lahat ng tiniis niya, lahat ng pagmamahal na ibinigay niya, walang halaga para kay Jacob. Gabing iyon, tahimik siyang umuwi. At sa unang pagkakataon, gumawa siya ng desisyon para sa sarili niya. Kinabukasan, pagpasok ni Jacob sa mansion, nadatnan niyang malamig ang buong bahay. Nasaan si Maxine? Iniabot ng kasambahay ang isang puting envelope. Iniwan po ito ni Ma'am. Nakunot noon niya habang binubuksan yon. Nanlaki ang mga mata niya, divorce papers, kasama ng isang sulat. Pagod na akong mahalin ang taong hindi ako kayang piliin. Maxine, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Jacob. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na mawala ang asawa niya. Mabilis na umalis si Jacob papunta sa kondo ni Maxine. Paulit-ulit niyang kinakatok ang pinto. Maxine, open the door. Dahan-dahang bumukas siyon. Ngunit hindi na ang dating mahinhin niyang asawa ang nasa harapan niya. Nakasuot si Maxine ng eleganteng itim na dress, malamig ang tingin, at parang wala nang natitirang pagmamahal sa mga mata nito. Anong kailangan mo? Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Napatawa siya ng mapait. Talaga? Pero sabi mo kay Vanessa, business marriage lang tayo. Natigilan si Jacob. Hindi niya inaasahang narinig yon ni Maxine. Max, alam mo bang 3 taon akong nagmakaawa sa pagmamahal mo? Tahimik si Jacob. At ngayong aalis na ako. Saka mo lang ako hahabulin? Hindi makasagot si Jacob dahil alam niyang tama si Maxine. Habang paalis si Jacob, may isang luxury car ang huminto sa harap ng kondo. Lumabas doon ang isang gwapong lalaki. Maxine. Ngumiti si Maxine. Welcome back, Adrian. Napatitig si Jacob at doon nagsimula ang selos na hindi niya inaasahan. Hindi mapakali si Jacob matapos makita si Adrian Castillo, ang lalaking matagal nang may gusto kay Maxine noon. Habang nasa office meeting siya, wala sa trabaho ang isip niya. Sir Jacob? Nagulat siya nang tawagin ng assistant niya. Cancel the meeting. Sir, I said cancel it. Samantala, nasa art gallery si Maxine kasama si Adrian. Mas bagay sa'yo ang ngumiti kaysa umiyak, sabi ni Adrian. Ngumiti si Maxine ng bahagya. Unti-unti ko nang sinusubukang maging okay. Hindi niya namalayang may isang pares ng matanggalit na nakatingin sa kanila. Si Jacob. Mabilis niyang hinila si Maxine palabas ng gallery. Ano ba? Why are you with him? Napailing si Maxine.
Wala ka ng karapatang magtanong. Mas lalong sumakit ang dibdib ni Jacob dahil ngayon niya lang nare-realize mahal na mahal niya pala ang asawa niya. Selos. Nagsimulang sundan ni Jacob si Maxine saan man ito magpunta. At bawat makita niyang masaya ito kasama si Adrian, unti-unti siyang kinakain ng pagsisisi. Samantalang si Vanessa, napansin ang pagbabago ni Jacob. Jacob, ikaw ba'y nahuhulog ulit sa asawa mo? Tahimik siya dahil alam niyang oo ang sagot. Nasaktan din siya. Habang nag-iimpake si Maxine ng gamit, may nakita siyang lumang kahon. Mga larawan nila ni Jacob noong bagong kasal sila. Mga panahong umaasa pa siyang mamahalin siya nito. Napaluha siya. Kahit gaano siya nasaktan, mahal pa rin niya si Jacob. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung siya lang ang lumalaban. Habang pauwi si Maxine, isang truck ang nawalan ng preno. Mabilis na tumakbo si Jacob para iligtas siya. Bang! Tumilapon si Jacob sa gitna ng kalsada. Jacob! Sa unang pagkakataon, natakot si Maxine na mawala siya. Nasa ospital si Jacob habang umiiyak si Maxine sa tabi niya. Dahan-dahang dumilat si Jacob. Don't leave me! Napaluha si Maxine. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mahinang hinawakan ni Jacob ang kamay niya. Because I was stupid enough to realize your worth too late. Vanessa's revenge. Galit na galit si Vanessa nang malaman niyang mahal na ni Jacob si Maxine. Kaya gumawa siya ng plano. Ipapamukha niyang traitor si Maxine. Nagpakalat siya ng fake scandal tungkol kay Adrian at Maxine at nagsimulang masira ang pangalan ni Maxine. Fight for her. Sa harap ng media, unang beses ipinagtanggol ni Jacob si Maxine. She is my wife and I will protect her no matter what. Nagulat si Maxine dahil ngayon lang siya ipinaglaban ni Jacob. Episode 10. His greatest regret. Dinala ni Jacob si Maxine sa rooftop kung saan sila unang nag-date. Umuulan habang nakaluhod siya sa harap nito. Alam kong hindi sapat ang sorry. Luhaan si Maxine habang nakatingin sa kanya. But if there's one thing I'll regret forever, hinawakan ni Jacob ang kamay niya. It's hurting the woman I truly love. Tahimik si Maxine. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahina siyang nagsalita. Prove it. Napangiti si Jacob habang umiiyak dahil may pag-asa pa pala siyang maibalik ang babaeng minsan niyang sinaktan. Makalipas ang 1 taon, mas naging tahimik ngunit mas masaya ang buhay ni Maxine Montemayor. Hindi na siya ang babaeng umiiyak gabi-gabi para sa pagmamahal ng iba. Isa na siyang matagumpay na businesswoman at sa unang pagkakataon, natutunan niyang mahalin ang sarili niya. Samantala, tuluyan nang nagbago si Jacob Gomez. Hindi na siya ang dating malamig at pabaya na asawa. Araw-araw niya pinapatunayan kay Maxine na kaya niyang maging lalaking karapat-dapat mahalin. Isang gabi, inimbitahan ni Jacob si Maxine sa isang private garden resort. Pagdating niya roon, napuno ng ilaw at puting rosas ang buong lugar. Napatigil si Maxine nang makita si Jacob na nakasuot ng simpleng itim na suit habang hawak ang isang maliit na kahon. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Jacob, ngumiti siya ng bahagya. Naalala mo ba nung sinabi mo sa akin na pagod ka nang mahalin ako? Tahimik na tumango si Maxine. Simula noong araw na yon, araw-araw kong pinagsisihan ng lahat. Namumuuna ang luha sa mata ni Maxine. Hindi ko nakita ang halaga mo noon dahil akala ko hindi ka mawawala. Dahan-dahang lumuhod si Jacob sa harap niya. At nung nawala ka, doon ko na-realize na ikaw pala ang tahanan ko. Napahawak si Maxine sa bibig habang umiiyak. Maxine Montemayor. Binuksan ni Jacob ang kahon. Naroon ang isang magandang diamond ring. Will you give me one last chance to love you the right way? Tahimik ang paligid. Tanging hangin at mahihinang hikbi ni Maxine ang maririnig. Lumapit siya kay Jacob at marahang hinawakan ang mukha nito. Sinaktan mo ako. Napapikit si Jacob sa sakit ng katotohanan. But you also became the man I prayed for. Unti-unting ang ngumiti si Maxine
habang tumutulo ang luha niya. Yes, I'll marry you again. Napaiyak si Jacob habang niyayakap siya ng mahigpit. Sa wakas, natagpuan din nila ang pagmamahalang ilang beses, muntik mawala. Wedding scene. Makalipas ang ilang buwan, isang napakagandang beach wedding ang ginanap sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Habang naglalakad si Maxine papunta sa altar, hindi maalis ang tingin ni Jacob sa babaeng minsan niyang halos mawala habang buhay. Pagharap niya rito, mahina siyang bumulong. "You're still the most beautiful mistake I almost lost." Napangiti si Maxine habang umiiyak. "And you're finally the love I waited for." Naghalikan sila habang pumapalakpak ang lahat. At kasabay ng paglubog ng araw, nagsimula ang bagong buhay nila bilang mas matatag, mas totoo, at mas malalim na pagmamahalan. Final scene. Habang nasa balcony sila ng kanilang bahay, nakasandal si Maxine sa dibdib ni Jacob habang pinapanood ang kanilang maliit na anak na naglalaro sa hardin. "Happy ka ba?" tanong ni Jacob. Ngumiti si Maxine. "Masaya ako. Kasi finally, hindi na ako nagmamahal mag-isa." Mahigpit siyang niyakap ni Jacob at hinalikan sa noo. At hindi na mangyayari yon habang buhay. The end. At dito muna tayo hihinto sa bahaging ito ng ating kwento. Paano kaya ang magiging kapalaran nila? Matutupad kaya ang mga pangarap o may mga pagsubok pa silang kakaharapin? Ibahagi nyo sa ibaba ang inyong mga hula, damdamin o kaisipan tungkol sa kwentong ating pinakinggan. Masaya akong basahin ang inyong mga komento. Huwag aalis dahil sa susunod na bahagi, mas marami pa tayong matutuklasan. Muli, ito ang inyong kaibigan sa pakikinig at pagbabahagi ng mga kwento. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat kayo palagi. Huwag kalimutan, mag-subscribe, i-like at ibahagi ito sa mga kaibigang mahilig ding makinig ng magagandang kwento. Paalam sa ngayon at hanggang sa susunod na kabanata.